Another day, another gold, another blessing. Good day everyone! Anong meron? Ako, gusto ko lang mag-share sa inyo ngayon tungkol sa gold. Bakit ba gold? Okay? So, gusto ko lang i-share sa inyo yung gold composition. Kasi ang dami-daming nagtatanong. Naku po, Miss Mayet, ano ba yung ibig sabihin ng 24K? Bakit ba may Chinese gold? Bakit ba may 21K? May Saudi gold? May Japan gold? Bakit ba may 14K? May 10K? 8K? May 22K? Gulong-gulo kami. Bakit ba mga ganon? Ano ba ibig sabihin yan? So, nagkakaroon po ng difference sa gold dahil po doon sa gold composition, mga madam. So, pag sinabi mong 24 karat, so ibig sabihin nun, yun yung 999, apat na 9. So, bakit ba 999? Bakit hindi naman 1,000? Bakit naman hindi 1,000 or 999? So, minsan kasi talagang hindi mo mapiperfect yan. May kunti pa rin talaga na ano. Kaya, 999 yung 24K. So, yan talaga yung trademark ng 24K, 999. Pero alam nyo sa Philippines, ang kaya lang natin gawin dito, pag halimbawa gumagawa tayo ng gold bar, 997, 998 or 996 hanggang 995. Pasok yan sa Central Bank. Basta yung dulong-dulo 5, pwede pa yan. That is 24K. 995, 9995, 998, 9997. So, that is 24. So, pag sinabing 999, yan yung mga imported talaga. So, ang gumagawa niyan talaga is machine na. And then, karamihan yan galing sa ibang bansa. Kaya, mas gusto nilang kinukuha yung mga imported na 24 karat gold, which is yung mga bar. Yan yung apat na 9. Pero, pag mga gold sa Philippines, that is 9995, 9996, 9997, and 998. Ito pa pong ibig sabihin ng 22 karat. Ang ibig sabihin po ng 22 karat, ang gold composition po niya is 91.6%. Ito ma'am, 91.6%. Ibig sabihin ma'am, yung gold niya is 91.6 and meron siyang alloy na 8.4%. Okay? Ma'am, pumili naman po ako ng 21 karat sa Dubai at sa Saudi. Ano po ba yung porsyento ng 21 karat? Ang porsyento po ng 21 karat is 87.5%. So, ibig sabihin po, yung gold content po niya is 87.5% and ang alloy nyo po is 12.5%. Ayan mga madam. And another gold, mga madam, meron tayong 18 karat. Ano naman po ang 18 karat? So, meron tayo sa 18 karat na 75% gold content and 25% alloy. Ngayon naman po, nagsasabi sa kanila, ma'am, ano ba yung mga alloy na yan? Hilong-hilo naman kami sa alloy na yan. So, gumagamit sila ng silver, cobalt, and copper. Ngayon po, may nagsasabi, ano lang po tayo ha, information lang po tayo. May nagsasabi, ma'am, ayaw po masanla yung gold nyo kasi may halo daw po. Ang halo po, ang ibig sabihin nun, hindi po may halo na hindi ginto. Ang halo po, ibig sabihin, alloy po siya. Okay, yung po yung nagpapatigas ng gold, mga madam. Lalo na po kung ang ninipis po ng alahas nyo, mga madam, gumagamit po tayo ng alloy or halo na cobalt po para mas tumigas po yung ginto. Ayan po mga madam. For your information, mga madam, karamihan po kasi ng halo or alloy is silver. Medyo malambot din po yon. Hindi po natin mapapatigas yung gold, lalo na po kung 1 gram lang, mga madam. So, gumagamit po tayo ng cobalt. Yan, mga madam. And another, madam, yung pong 14K natin, ang 14K po natin is 58.5%. Which means, ang alloy po, o yung halo ng atin, is nasa 48.5%. And then po, yung 10K, 375. Ang ibig sabihin po, 37.5% lang po yung gold content and yung alloy po is 62.5%. And meron din po tayong 8 karat. Pero hindi po kami nagbebenta niyan ha. Karamihan po ito is sa US. So, 25% na lang po yung gold niya and yung alloy po niya is 75%. Ayan mga madam. So, ulitin ko madam, pagtaas po ng gold content, mas kunti lang po yung alloy, kaya po mas malambot.
Di po ba naanuhan nyo yung 21, 22, 24? Sobrang ano na po niya, sobrang lambot na po niya. Kasi po wala, kunting-kunti na lang po yung alloy niya mga madam.